Tiniyak ni House Speaker Faustino Bogie D. III na bago matapos ang taong ito, maipapasada sa Kamara ang panukalang magpapatatag sa kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Samantala, umano'y questionableng flood control project sa Davao Region ibinulgar ng isang kongresista. Yan ang ulat ni Bella Las Moras. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso, nangako si House Speaker Faustino Bogie D. III na bibigyang prioridad nila ang pagpasa ng panukalang magpapatatag sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Speaker D, dapat nang tapatan ng mas mahigpit na hakbang ang mga ulat ng katiwalian at ghost projects sa bansa. Bukod sa ICI bill, tututukan din daw ng House Leader ang Anti-Dynasty Bill bilang bahagi ng mga hakbang kontra korupsyon ng Kamara. Hindi sapat ang galit. Kailangan natin ang solusyon. Ang ICI bill ay makakatulong upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa katiwalaan sa flood control projects. Malinaw ang ating mensahe. There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito. We will pass this before we adjourn this December. Suportado naman ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang dalawang ICI bills ng Kamara na naglalayong gawin na itong Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Sa talakayan ng House Committee on Government Reorganization, binigyang diin ng mga proponent ng mga panukala ang kahalagahan ng pagsabatas nito. Minumungkahi po natin na bigyan sila ng power of direct or indirect contempt. No? Nakita rin natin na yung ibang mga gusto nilang imbestigahan ay lumisan at umalis sa ating bansa. Minumungkahi natin na bigyan sila ng kapangyarihan na mag-file ng whole departure order. No? Liliwanagin ko po, ito po ay hindi duplication ng trabaho ng Ombudsman o DOJ, kung hindi tulong sa kanilang kapangyarihan. Napakahalaga ng isang institusyon na nag-iimbestiga sa ganito kalawak na katiwalian at kalaking sindikato sa gobyerno at pribadong sektor ay may sapat na kapangyarihan at resources para matupad ang kanyang mandato. Sa ngayon, patuloy na nadadagdagan ang mga lugar na natutuklasang mayroon umanong questionableng flood control projects. Sa ulat ni House Committee on Infrastructure Co-Chair Terry Ridon, iginiit niyang may mga natukoy ring umano'y ghost, incomplete o di naman kaya'y poorly situated infra projects sa Davao Region. To be very clear, this involves not just one district. It involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of ghost projects in Mindanao Island. I mean, kung nakita ho natin na yung Bulacan seems to be the epicenter of ghost projects within Luzon, parang sa Davao Occidental po natin makikita yon. Sa hiwalay na panayam naman, ikamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, nanawagan na siya sa Kamara at iba pang ahensya ng gobyerno na huwag bigyan ng clearance si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na isa sa mga idinadawit sa issue ng flood control projects. Yan ay sa ilalim ng inihain niyang House Resolution number 435. Dapat lahat ng nasangkot, hindi lang dito sa flood control anomaly, kundi sa lahat ng mga issue o lahat ng mga iskandalo na pinapatungkulan ay pera ng taong bayan, dapat hindi nga maibigay sa kanila yung mga clearances o i-refrain na maibigay sa kanila yung mga clearances. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.